Nakikiramay ako sa pagkawala ng nanay mo, Ana, Iha. Naging mabuting kaibigan sa akin si Alana. At nakita ko rin kung gaano siya naging mapagmahal na ina sa'yo. Alam kong walang kahit sino ang makakapalit sa kanya sa pwesto niyang yon sa buhay mo. Pero kung kailangan mo ng tulong ko, wag kang mahihiyang magsabi sa akin. Hindi ko na siguro kailan nun matatanggap yung pagkawala ni Nanay sa tabi ko, Tita Mila. Hanggang ngayon, iniisip ko pa kung paano ako magsisimula ulit. Pero parang hindi ko na yata magagawa yon. Hindi ko kasi maintindihan ng Diyos, Tite. Bakit bang hilig niyang unahin kunin yung mga taong may mabuting puso? Hindi ba niya iniisip na baka kailangan pa sila dito sa mundo? Sa dami ng kumakalat ng mga taong walang magandang hangarin. Dapat yung mga katulad ni Nanay sana tinira na lang. Malay mo, kung sino pa yung taong matulungan niyang ituwid yung landas ng mga buhay nila, di ba? Kaya ito ngayon, ang gulo ng isip ko. Parang gusto ko na lang sumunod sa kanya. Ana, huwag ka magsalita ng ganyan, Iha. Kung buhay lang ang nanay mo, sigurado kung magagalit siya sa'yo kapag narinig niya tong mga sinasabi mo. Nandito ka pa sa harapan ng puntod niya. Gusto mo bang dalawin ka niya, ha? Kung pwede lang talaga, tita, bakit hindi? Pero alam kong malabo. Baka nga malaki na yung pasasalamat ni Nanay ngayon na hindi niya na ako kailangang alagaan at sawayin. Kakainis ka naman eh. Alam mo namang hindi ko pa kakayanin na ako lang mag-isa. Tapos nagawa mo pa akong iwanan. Paano na ako ngayon yan? Tama nga si Alana. Alagain ka pa rin kahit 25 anyos ka na. Pero Iha, tingin ko, kailangan mo nang matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Tsaka pumunta rin ako dito para sabihin sa yung bago na wala ang nanay mo, ay may binilin siya sa akin. Ang sabi niya, hindi man daw kaingrante ang pamana niya sa iyo. Pero sigurado raw na matutuwa ka dahil alam niya nga hanap-hanapin mo siya. Oh, ano pong ibig niyo sabihin, Tita Mila? Ana, eto nga pala si Edfred. At saka Edfred. Ito naman si Ana, ang anak ni Alana. Siya ang iniwang pamana sa iyo ni Alana, Ana. Naranasan niyo na bang bigyan ng mana ng magulang niyo? Yung hindi niyo naman hinihingi. Paano kung halimbawa nakiramay sa iyo ang kaibigan na namatay mong magulang? Tapos nakwento mo sa kanyang hindi mo na ulit alam kung paano magsisimula sa umpisa dahil buong buhay mo ay nasanay kang kasama ang mga magulang. Tapos biglang bumuelo para sabihin sa iyo may naiwang pamana sa iyo ang iyong mga magulang. Pero yung akala mong pera o di kaya lupa na makikita mo lang sa mga palabas, ang ibibigay sa iyo ay hindi pala, kundi tao. Ipagtatabuyan mo ba siya? Sige nga, i-comment niyo sa ibaba ang mga sagot niyo at babasahin ko. Kasi ako hindi ko talaga inaasahang tao pala ang ipinamana sa akin ni Nanay. Ang mas nakakagimbal pa, may napansin agad akong kakaiba sa kanya. Gusto niyo bang malaman kung ano yun? Halika na, pakinggan mo na tong kwento ko hanggang dulo. Sabay nating alamin kung bakit sa daming pwedeng iwanan sa akin, ay tao pa. Ay nako, dagdag pa sa kailangang alagaan. Magandang araw po sa inyo, Miss Ligaya. Pati na rin sa lahat ng bumubuo ng Aswang Confessions. Ako nga pala si Lucia. Avid listener po ako ng lahat ng channel niyo. At matagal ko na rin pong pinag-isipan kung magpapadala ba ako sa inyo ng sulat o hindi. Pero dahil binabasa niyo po ito, ibig sabihin, naging buo po yung loob ko na ikwento ang istorya nito. Ang totoo niyan, hindi sa akin ang kwentong ibabahagi ko, kundi sa kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Ana. Nga pala, baka lang po magtanong kayo. Yung mga personal na detalye pala tungkol dito tulad ng pangalan ng mga taong involved, lugar na pinangyarihan at petsa kung kailan nangyari, lahat ay pinalitan ko na. Meron naman akong approval kay Ana na i-share tong kwento niya. Pero para na rin sa privacy niya at sa lahat ng mga taong mababanggit sa kwentong ito, ay binago ko na yung mga details. Kaya sana ay maintindihan ninyo.
Tsaka ikukwento ko na rin to sa paraang parang si Ana pa rin ang nagsasalaysay para mas maintindihan niyo. Nagsimula ang lahat ng mamatay ang mama ni Ana na si Tita Alana. Pakiramdam ni Ana na wala ang kalahati ng pagkatao niya. Pero ang hindi niya inaasahan, may mas nakakabaliw pa palang mangyayari sa buhay niya nang pamanahan siya ng kanyang ina. Okay lang sana kung bahay, pera o lupa. Pero hindi. Tao. At iyon ang iko-confess ko sa inyo. Ano kayang gagawin ko si Edfred? Hindi naman kasi ako inimporma ni nanay bago siya mawala na may responsibilidad na pala akong kailangang dalhin pag nawala siya. Tagasan ka ba? Baka pwede kitang ihatid sa inyo. Wala ka kasing mapapala kung nandito ka lang sa akin. Hindi naman ako marunong mag-alaga. Ni sarili ko nga hindi ko kayang alagaan eh. Matagal na akong taga rito. Hindi ba yung nasabi sa'yo ni Alana? Anong ibig mong sabihin? Paanong matagal ka na dito eh ngayon pa lang naman kita nakita? Mahirap ipaliwanag. Baka hindi ka pa handa. Huwag ka mag-alala. Dahil hindi naman ako magiging pabigat sa'yo dito. Bago pa mawala si Alana, nasabi niya na sa akin ang lahat ng mga dapat kong malaman tungkol sa'yo. Pati na rin dito sa bahay niyo. Kung kakailanganin, kaya rin kitang tulungan sa mga ginagawa mo. Teka. Napapansin ko kasing kanina mo pa tinatawag sa pangalan lang yung nanay ko eh. Mukha namang kaidaran lang kita. Ilang taon ka na ba? Tsaka bakit naman sasabihin sa'yo ni nanay ang tungkol sa akin? Pati na rin sa mga palagi kong ginagawa. Di naman niya ako siguro pamamanmanan, di ba? Siyempre hindi. Hindi ganun si Alana. Masyadong mabait ang nanay mo. At saka, para sagutin ang tanong mo sa akin tungkol sa mga nangyayari sa buhay mo. Oo, matagal na akong may alam. Matagal na kitang kilala, Ana. Kaya alam kong hindi magtatagal. May kakatok sa pinto mo. At pag pinagbuksan mo, si Tita Mila mo yun. Manghihingi ng mainit na tubig para sa kape niya. Tama? Paano mo nalaman? Ana, iha, gising ka na ba? Manghihingi lang sana ako ng ininit, iha. Sandali lang po, Tita Mila. Salamat, iha ha. Pasensya ka na kung naistorbo man kita sa ginagawa mo. Ano ba kayo, Tita? Para namang iba kayo sa akin eh. Halos kapatid ng turing ni nanay sa'yo. Kaya kahit ayaw mo, anak mo na rin ako. Wala kang magagawa doon. Dito po tayo sa kusina. Sakto lang ang dating nyo kasi katatapos ko lang mag-init ng tubig. Salamat talaga sa pag-aasikaso, iha. Nga pala, matanong ko lang. Kumusta na yung pakiramdam mo? Anong ginagawa mo ngayong wala na si Alana sa tabi mo? Dediretsuhin ko na po kayo. Gusto ko na pong ibalik si Edfred kung saang sulok man siya ng planeta na to nanggaling. Hindi ako makapag-grieve ng maayos eh. Kasi ang center ng utak ko kung paano ko siya aasikasuhin at kakausapin. Nag-aalala ako na dahil dalawa lang kami dito sa bahay. Hindi naman pwedeng pabayaan ko lang siya, di ba? Kaso hindi ko rin naman alam kung paano ko ba siya aasikasuhin. Hindi pa ako nakakapag-adjust sa sarili ko. Kinausap ko lang naman siya, Aling Mila. Pinaintindi ko sa kanya na hindi naman ako yung tipo ng lalaking dapat intindihin. Hanggat maaari, kung may maitutulong ako sa kanya, gagawin ko. Kasi syempre, kailangan niya ako. Pero ayan, ganyan siya. Dapat bang hindi ako mamroblema, Tita Mila? Na kung tutuusin, kahit kilala pa siya ni nanay, pero ako, kilala ko ba siya? Hindi naman po. Biniling ka sa akin ni Alana, Ana. Ganon din si Edfred. Ang sabi niya, kahit anong mangyari, wag na wag ko kayong paghihiwalayin. Dahil kakailanganin mo siya at ikaw rin. Kakailanganin niya. Tsaka hindi naman masama si Edfred. Kaya mas ayos din siguro, iha, na bigyan mo muna siya ng pagkakataon para ipakilala ang sarili niya sa'yo. Tatapatin ko na kayo, Tita Mila. Wala ko akong plano na kumilala ng kahit na sino. Kasi kung taong kakailanganin lang naman ang pag-uusapan natin, wala naman akong ibang kailangan kundi si nanay lang. Pero wala na akong magagawa, di ba? Dahil wala na siya. Kaya sige, kung para sa kapakanan ko talaga kaya nyo ito naisipang gawin ni nanay, pagbibigyan ko kayo.
Hahayaan ko si Edfred na tumira dito sa bahay kasama ko. Salamat anak. Sa ngayon, baka hindi mo pa maintindihan kung bakit namin ginagawa to ni Alana. Pero darating ang araw, maiintindihan mo rin kung saan kami nanggagaling. Kung may bagay man po akong gustong maintindihan, Tita Mila, yun ay kung bakit biglaan yung pagkawala ni nanay. Hindi ko po yun matatanggap. Pasensya ka na, Iha. Alam kong mahirap para sa iyo ang pagkawala niya, pero kailangan mo ring tanggapin ang katotohanan na lahat ng tao ay may kanya-kanyang itinakdang oras ng pananatili rito sa mundo. Kaya yung pagkawala ng nanay mo, isa lang ang ibig sabihin nun. Oras na niya. Pero huwag kang mag-alala, Ana. Dahil hindi ka naman mag-isa. Nandito ako. Pati na rin si Edfred. Sasamahan ka namin. Yun na nga ang problema, tita. Kailangan na nga akong alagaan tapos meron pa akong aalagaan. Di kayo masyado nakadadagdag isipin yun. Hindi ko naman pasasakitin ang ulo mo. Tingnan natin. Tingin ko naman magkakasundo kayo. Pero sa ngayon, kailangan ko munang mauna dahil mamamalengke pa ako. Kaya paano? Ikaw munang bahala kay Ana, ha, Edfred? Masusunod po, Aling Mila. Napailing na lang ako ng ulo ko, Miss Ligaya, dahil wala naman ako magagawa. Hinayaan ko na lang si Edfred na tumira dito sa bahay namin. Mabuti na lang talaga at mukha naman siyang desenteng lalaki. Kaso nga lang, medyo nawiwirduhan lang ako sa kilos niya. Kasi kahit ngumingiti siya ay parang nagpapatawa ang itsura niya, ay hindi ko makitang natutuwa rin ang mga mata niya. Tapos isa pang napansin ko ay ang kutis niya. Hindi ko sigurado kung dahil lang ba sa lamig ng panahon o talagang maputla siya. May crack yung labi na animoy ilang taon siyang hindi umiinom ng tubig. Pero isa lang naman ang gusto kong itanong sa kanya noong mga oras na yon. Edfred, gaano katagal na ba kayo magkakilala ni nanay? Hindi ba nasasabi sa'yo ni Alana na ako ang nawawala mong tatay? Ano ba yan? Hindi magandang biro yan, ha? Tsaka para sabihin ko sa'yo, kahit hindi ko naman nakilala ng personal ng tatay ko, nakita ko naman ang larawan niya, no? Masasabi ko lang napakalayo ng itsura niyong dalawa. Yun, makisig yun, matipuno. Ikaw parang ang tagal mo nang hindi gumaling-galing sa sakit. Biro lang naman kasi yun. Pero ang sakit mong magsalita. Para ka talagang si Alana. Matapang at masyadong diretso. Na minsan, nakakasakit na yung pinagsasabi pero hindi ko naman may tatangging may punto ka. Marami yung nagsasabing may mga pagkakaparehas kami. Pero pwede ba, wag mong ibahin ang usapan? Gaano mo nakatagal kakilala si nanay? Matagal na panahon na kami magkakilala. Kung ako sa'yo, Ana, hindi ko na aalamin dahil baka hindi ka rin naman maniwala sa malalaman mo. Wala kang magagawa. Gusto kong malaman, kaya sabihin mo na. Pasaway ka pala, Ana. Mas ligtas kung wala kang alam. Basta nandito ako para gampanan yung ipinangako ko kay Mila. Naalagaan at babantayan kita. Hanggang sa huling hininga ko. Sana maging sapat na yun para sa'yo. Matigas siya. Iyon ang napansin ko sa kanya, Miss Ligaya. Parang hindi madali baliin kung ano man yung kanyang mga sinabi. Pero dahil pinanganak akong mapilit, hahanap at hahanap talaga ako ng tiyempo na makakapagsabi siya sa akin ng totoo. Kung tutuusin, hindi naman siya papasang nobyo ni nanay dahil mukha siyang binata. Hindi naman siguro gugustuhin ni nanay na biglang bumangon si tatay sa hukay pag nalaman niyang may ipinalit sa kanyang mas bata. Hindi ba? Kaya pinalampas ko muna yon at nagpatuloy sa buhay. Isang araw, ginabi na ako ng uwi galing sa bukid. Napansin kong wala si Edfred sa loob ng kubo. Edfred! Edfred, nasan ka? Ano ba namang lalaking yun? Gabi na. Bakit hindi marunong pumirmi sa isang lugar lang? Oh, Ana. Nakabalik ka na pala. Ewan ko sa'yo, Edfred. Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba kasi nanggaling? Ikaw naman. Namiss mo ka agad ako? Diyan lang sa tabi-tabi.
Nagpahangin lang. Sino namang matinong taong magpapahangin ng ganitong oras mag-aalas 12 na? Masyado ka namang mainit. Tara sa loob. Kumain ka na ba? Hindi pa. Tsaka wag mo akong paandaran ng ganyan Di mo rin naman ako kayang lutuan. Ayaw mo nun? Ang mahalaga, may pakialam naman ako sa'yo, di ba? Ewan. Basta sa susunod wag kang pumunta kung saan-saan. Buti sana kung kabisado mo tong lugar namin, ayos lang. Kaso hindi Kaya pwede ba wag kang pasaway? Ano ako, bata? Pero sige, masusunod po, kamahalan. Mabait si Edfred, pero hindi ko lang maiwasan na mawirduhan sa kanya. Mula kasi nung gabing naglalakad-lakad siya sa labas, naging madalas ito. Akala ko yun lang ang bagay na ipinagtataka ko sa kilos niya, Miss Ligaya. Pero may mas malala pa pala. Isang araw dumating sa bahay si Tita Mila na may dalang pagkain. Inaya ko si Edfred na kumain, pero tumanggi siya. Huwag mo lang pilitin, Ana. Baka busog pa siya. Busog? May hindi pa nga po kumakain yung Tita Mili. Kumakain naman ako. Hindi lang ako sumasabay sa inyo, Ana. Yun na nga, Edfred. Nakakaya naman kay Tita Mila kung hindi ka sasabay sa amin kumain. Iha, hayaan mo na. Ang mahalaga kung gutumin naman siya, kakain siya mamaya. Bahala ka nga. Tara na, Tita. Kain na po tayo. Hindi rin naman nagtagal ay nagpaalam na sa akin si Tita Mila na uuwi na. Sumapit na rin kasi ang dilemma. Mainit pa rin ang dugo ko kay Edfred dahil pakiramdam ko. Binastos niya yung pagiging mapagbigay ni Tita Mila sa kanya. Kung si Tita kayang mapalampas yun, ako hindi, Miss Ligaya. Kaya binala ko sana siyang kausapin tungkol sa naging ugali niya nang matagpuan kong nag-uusap sina Alfred at Tita Mila sa labas ng bahay. Yung mukha nila, mga seryoso at mukhang mabigat ang pinag-uusapan. Pero ang hindi ko makakalimutan ay yung sinabi ni Tita Mila tungkol kay nanay. Di ko alam kung ano pang saysay ng pagbabantay mo kay Ana. Kung wala naman siyang alam tungkol sa totoong pagkatao niya. Totoong pagkatao? Anong ibig sabihin ni Tita Mila? Hindi pa rin tayo dapat magpakakampante, Mila. Lalo na't kung hindi natin alam kung kailan pwedeng sumugod ang kampon ni na Apo Lucio. Mabait si Ana, Edfred. Tingin ko naman hindi magkakatotoo yung propesiya na sinasabi ni Alana tungkol sa anak niya. Propesiya? Anong propesiya? Pasaway siya, Mila. At sa tagal kong binabantayan siya mula sa malayo, nakita ko kung paano siya lumaki. Maski si Alana, madalas sumakit ang ulo sa kanya. Kaya hanggat maaari at hanggat kaya ko, susundin ko ang bili ni Alana. Ayokong mapahamak ang anak niya. Ano daw? Binabantayan niya ako mula pa noon? Pero naman pwedeng pangunahan si Alana sa desisyon niya. Lalo na't kailan ko lang din naman nalaman ang totoo. At ang totoo niyan, Edfred, nandun din ako sa parting hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba o hindi. Pero ikaw yung katotohanan nun. Sana lang talaga, kung dumating man yung panahon na malaman ni Ana ang tungkol dito, ay kayanin niya. Alam kong kaya niya. Pero para sa akin, hindi niya na kailangan pang malaman. Ang problema, gusto ko talagang malaman dahil pakiramdam ko, hindi ko pa ganoon kakilala ang nanay ko. Nang gabing yon, Miss Ligaya, ay nakapagdesisyon akong gusto kong alamin ang tungkol kay Edfred. Maaga akong gumising at bumangon nung araw na yon. Determinado talaga akong alamin ang tungkol sa pinanggagalingan ni Edfred. Pati na rin kung ano bang katotohanan tungkol sa pagkatao ni nanay. Ang problema nga lang, Miss Ligaya, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kaya naisip kong mamalengke muna para gumaan-gaan ang ulo ko. Paglabas ko sa kubo, naabutan ko si Tita Mila. Mukhang manghihingi na naman siya ng mainit na tubig para sa kape niya. Oh, saan ang punta mo, Iya?
Mukhang gayak na gayak ka. Pupunta lang po sana ako ng palengke, tita. Malapit na po kasing maubos yung mga pagkain ko rito sa kubo. Ganun ba? Gusto mo bang samahan na lang kita? Total wala naman akong ginagawa sa bahay. Sige po, kung ayos lang po sa inyo. Oo naman. O halika. Samahan mo muna ako sa bahay. Ibabalik ko muna tong baso ko tapos aalis na tayo. Sige po. Tita, kung di niyo po pala mamasamain, pwede po ba ako magtanong sa inyo? Oo naman. Bakit naman hindi? Tungkol saan ba yung itatanong mo, Iha? Tungkol po sana kay nanay. Kay Alana. Bakit mo naman biglang natanungan tungkol sa kanya? Wala naman po. May parte lang sa akin na napapaisip kung ano ba klase siyang kaibigan pagdating sa inyo. Maliban na lang po dun sa mga parteng alam ko na syempre. Sige. Magkwentuhan tayo. Sa ngayon, lumarga na muna tayo at baka mamaya ay sobrang sikip na sa palengke. Sige po, alis na tayo. Nakakagulat yung tanong mo kanina, Iha. Hindi mo kasi ginagawa yan dati. Nahihiya rin po kasi ako magtanong, tita. Alam niyo naman, hindi naman ako pinalaking tsismosa ni nanay. Nakakapagtaka lang kasi nung nilibing siya. Sobrang konti nung tao na dumadong. Pati nga yung pamilya ko sa side ni tatay. Hindi ko man lang nakita yung mga anino nila. Kaya siguro tumatak sa akin yung presensya niyo. Naisip ko, na kung merong mang tao na mas lubos na nakakakilala sa kanya, ikaw yon. Kaya sa inyo po ako nagtanong. Bakit mo naman naisip na itanong ang tungkol dyan? Pakiramdam ko po kasi, hindi ko pa siya ganun kilala. Paano mo naman nasabi? Eh, nanay mo yun. Yun na nga po, tite eh. Nanay ko siya. Pero pakiramdam ko, may mga bagay pa siyang hindi nasabi sa akin nung nabubuhay pa siya. Tita, natahimik po kayo. May problema po ba? Wala naman, Iha. Ano ba yung gusto mong malaman tungkol sa kanya? Simple lang naman po. Gano'n na kayo katagal na magkakilala ni nanay? Nagsimulang magkwento si Tita Mila tungkol sa pagkakaibigan nila ni nanay. Una pa lang silang naging magkaibigan ni tatay ay dati rin nagustuhan ni Tita Mila si tatay. Kaya nung ipinakilala ni tatay si nanay kay Tita Mila, ay minalagtahan niya pa ito. Lumayo ang loob ni Tita Mila kay tatay. Kaya para makausad sa nararamdaman niya para kay tatay, ay ginawa niyang nobyo ang pinsan ni tatay na si Tito Andres. Pero naghiwalay rin sila. At may nakilala sila Tita Mila na bago at kalaunan, iyon ang nakabuntis sa kanya. Paano po kayo naging magkaibigan ulit ni tatay? Hindi na ulit nagkalapit ang loob namin ng tatay mo, Ana. Pero civil kami sa isa't isa. Naalala ko noon, umuwi ako sa amin na nagdadalang tao. Itinakwil ako ng mga magulang ko dahil 18 pa lang ang edad ko nung mga panahong yon. Umabot sa puntong naulanan na ako sa labas ng bahay namin. Pero hindi pa rin ako pinagbuksan ng mga magulang ko. Tapos si Alana ang nakakita sa akin at kinukup niya ako sa bahay niyo. Doon na po ba nagsimula yung pagiging magkaibigan niyo? Hindi pa. Matagal na panahon pa bago namin natanggap ang isa't isa bilang magkaibigan. Kilala ko si Alana, Ana. At may paninindigan ng nanay mo. Kapag ayaw niya sa isang tao, alam kong ayaw niya talaga. At alam kong kaya niya ako kinupkup noon ay dahil naaawa lang siya sa akin. Pero hindi pa rin niya ako gusto dahil sa naging ugali ko pagdating sa kanya noon. Paano niyo po natanggap ang isa't isa? Noong pinaglaban niya ako sa pamilya ko. Gusto kasi nilang ipalaglag ko ang anak ko dahil hindi ko raw kakayanin na buhayan siya. Tama naman sila. Pero ipinaglaban ni Alana na katuwang ko siya sa buhay. Kaya alam niyang magagawa kong alagaan ang anak ko. At hindi naman kami nagkamali doon. Yun nga lang, namatay ang anak ko. Ho? Oo. Nagkasakit at hindi na naagapan. Si Alana lang ang nasa tabi ko noon. At buntis na rin siya sa'yo noon. Pero hindi niya ako pinabayaan.
Hindi nila ako pinabayaan ng tatay mo. Hanggang sa nakausap na rin ako sa buhay at mas pinili kong wag na ulit pumasok sa relasyon o magkaanak. Ipinangako ko na lang kay Alana na kung siya naman ang magkakaanak, hindi ko rin pababayaan. At pati siya, kahit anong mangyari, hindi ko siya iiwanan. Kaya nung nalaman kong napahaba na yung kwentuhan natin, yan na ba lahat ang bibilhin mo? Nalaman yung ano po, tita. Tsaka opo, ito na po lahat. Sige, uwi na tayo sa inyo. Basta Ana, hindi mo na kailangang malaman kung ano yun. Mas mabuting wag. Dahil para sa kapakanan mo pa rin naman yon. Ang mahalaga, kahit wala na sila sa tabi mo, nandiyan naman si Edfred na nagbabantay sa iyo. Alam kong poprotektahan ka niya. At hindi rin naman kita pababayaan. Mahal na mahal ka ng magulang mo, Ana. Pero hindi naging sapat, Miss Ligaya. Alam ko namang totoo ang sinabi ni Tita Mila. Kung hindi ako mahal ni nanay at tatay, hindi nila ako ibibilin kina Tita Mila at Edfred. Pero ang sa akin lang, may karapatan akong malaman ang katotohanan. Kasi paano kung dumating yung panahon na dumating yung propesiya na sinasabi nila? Kahit wala naman akong ideya tungkol doon, naisip ko nga baka may nanghula kay nanay sa lumang simbahan, malapit sa amin bago siya namatay. At yun ang sinabi sa kanya. Kaya napraning siya at pinabantayan ako kay Edfred. Pero hindi eh. Pakiramdam ko, hindi lang yon ganito kababaw. Alam kong meron pa akong dapat na malaman. At yun ang gusto kong alamin. Kaya naisip kong puntahan yung lumang bahay namin sa bukid. Baka sakaling doon ay may makuha na ako tungkol kay nanay. Ang alikabok naman dito. Sa bagay, ang tagal na rin nung huling beses namin pinuntahan tong lugar na to eh. Pero saan naman ako magsisimula? Baka mamaya wala na pala rito yung mga lumang gamit ni nanay. Nandito pa pala tong baon ni nanay. Akala ko matagal niya nang sinunog to. Naalala ko nang sabi niya sa akin. Wag na wag ko daw bubuksan to dahil magagalit siya. Wala naman na si nanay ngayon. Baka pwede ko nang buksan to ngayon. Uy! Yung litrato to ni nanay at tatay ah. Ang gaganda ng ngiti nila ditong dalawa. Halatang mahal na mahal talaga nila yung isa't isa. Ay, ang ganda at gwapo talaga ng mga magulang ko. Manang-mana ako. Oh, ano to? Notebook? At saan to? Mahal kong Ana. Sulat kamay to ni nanay ah. Ibig sabihin ba yung laman nito para sa akin? Pwede ko naman sigurong basahan yung nasa loob nito, di ba? Hingang malalim muna, Ana. Baka hindi mo kayanin yung mababasa mo. Mahal kong Ana, kung mabasa mo man ito anak, sana maintindihan mo kung bakit mas pinili kong hindi sabihin sa'yo ang lahat. Unang-una, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Alam ko ang kasalanan namin ng Tatay Eric mo na pininiwala ka naming normal lang ang buhay na meron tayo. Pero napagtanto kong darating din ang araw na kakailanganin mo ring malaman ang lahat. Kasi kung hindi, baka pag dumating ang araw na malaman nila ang tungkol sa'yo, maging huli na ang lahat. Lalo na't wala na kami sa tabi mo pag nangyari ang lahat ng iyon. Nung araw na minahal ko ang tatay mo, alam kong may nilabag akong batas na hindi ko na maitatama pa. Hindi ko dapat umibig sa isang taong walang alam sa pinanggalingan ko. Pero pinili ko siya. At sa pagpili ko sa kanya, unti-unting kinuha sa akin ang mga bagay na akala ko'y panghabang buhay. Pangalan, lakas, pati na ang mahabang buhay na dapat sana ay nasa lahi namin. Anak ko, aswang ang nanay mo. At hindi basta aswang. Isa ako sa mga ipinanganak para sumunod sa matandang dugo. Dugong ginugulo ng gutom,
dugo ng mga nilalang na iniiwasan ng mundo. Kaya maiksi lang ang buhay ko mula nang piliin kong talikuran ng lahat para makapiling ang tatay mo. Kaya kung dumating man ang araw na namamaalam ako sa'yo, pasensya na anak. Matagal na iyong nakatakda. Bago pa man kita ipinanganak, alam ko nang mauuna akong mawawala. Pero kahit ganon, sumugal pa rin ako. Dahil ang pagdating mo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Mahal na mahal ka namin, anak. May parte sa amin ng tatay mo noon na hindi makapaniwala na kaya pa namin maging masaya ng ganon. Bigla kaming nagkaroon ng direksyon sa gitna ng lahat ng takot, pagod, at pag-iwas ko sa mundong pinanggalingan ko. Pero ngayon, kailangan mo nang malaman ang katotohanan. Ang kalahati ng dugo mo ay bawal. At ang kalahati naman ay pagmamay-ari ng mundong matagal ko ng tinakbuhan. At darating ang araw, nagugustuhin nilang bawiin ka. Aswang? Hindi. Hindi. Wala akong dugong aswang. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa nalaman ko. Parang lutang akong bumaba ng bukid at bumalik ng baryo para umuwi sa bahay namin, Miss Lagaya. Kasi naman si nanay, aswang. Paano nangyari yun kahit isang beses? Hindi ko siya kailanman nakitang nagbago niyo. Ni hindi nga nasusunog yun sa init o di kaya takot sa bawang eh. Kaya hindi ako makapaniwala. Natigilan lang ako na makita ko si Edfred na parang may iniinda. Para siyang hirap na hirap habang hawak-hawak ang braso niya. Nawala sa isip ko ang tungkol sa Jordan. At agad na akong tumakbo palapit kay Edfred. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Masakit yung braso ko. Dugo? Nagdudugo yung braso mo, Edfred. Teka, kukuhanin kita ng halamang gamot. Nasaan na ba yung Wonderbite dito? Ana, kumalma ka lang. Oo, sige. Pasensya ka na. Kaya mo pa ba yung sakit? Kaya ko pa. Basta wag ka lang masyadong magmadali. Papakuluan ko muna to. Ano ba kasi nangyari dyan? Saan ka ba kasi nagpupunta? Susundin sana kita sa bukid kasi ginabi ka na. Nag-aalala ko sa iyo kaso masyado nang madilim nung papunta ako ron. At hindi ko na halos makita yung daan. Kaya natumba ako. Teka lang. Baka meron pa akong langis dito. Pahiran muna natin ng paunang lunas yan. Salamat sa pag-aalala mo. Hindi mo na ako dapat pinuntahan doon, Edfred. Kaya ko namang umuwing mag-isa eh. Tsaka hindi mo naman laging ginagawa yan, di ba? Hindi mo naman ako sinusundan sa bukid. Kaya nang pumasok sa isip mo para sundan ako doon. Kinabahan lang ko. Pasensya na talaga, Ana. Bakit? May alam ka ba na... Ayos na. Huwag mo na isipin yun. Salamat din kasi iniisip mo pa rin yung kapakanan ko. Nangako ako kay Alana. Tinutupad ko lang yun. Ano ba talagang relasyon mo kay nanay? Kaibigan. Yun lang. Wala nang iba. Bakit? Meron pa ba dapat? Wala naman. Sandali lang. Okay na yata yung pinakulo ko. Dito ka muna. Ana, huwag mo sanang pagdududaan si Alana. Para lang malinaw, hindi ako kabit ng nanay mo. At mas lalong hindi niya ako anak sa labas. Ikaw lang tanging anak ni na Alana at Eric. Kaibigan niya lang ako na nagkataong wala ng direksyon sa buhay. At tinulungan niya ako. Kaya nandito ako dahil gusto kong ibalik sa kanya yung tulong na ibinigay niya sa akin. Naiintindihan ko naman ang gustong sabihin ni Edfred sa akin. Hindi ko lang siguro talaga kayang lunokay ng katotohanan na yon matapos lahat ng nalaman ko tungkol kay nanay. May parte sa akin na hindi matanggap ang totoong pagkatao niya. Siguro kasi pakiramdam ko, parang huli na parang ngayon ko lang malaman ang tungkol doon. At masakit para sa akin dahil pakiramdam ko tinraidor niya ako. Iniisip ko na maraming paraan para protektahan ako. At hindi kasama doon ang pagtatago sa akin ng katotohanan. Pinalakihan nila ako ni tatay na matapang. Pero hindi ibig sabihin noon ay kaya ko na. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Sinimulan kong gamutin ang sugat ni Edfred. Maliliit lang naman yun na hiwa. Mukhang sumabit lang sa mga sanga ng kahoy ang braso niya. At habang nilalagyan ko ng langis ang mga sugat niya,
Ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Huwag mo sanang maisip na magalit sa mga magulang mo, Ana. Mahal ka nila. Wala naman akong sinabing hindi nila ako mahal, Edfred. Magtiwala ka lang sa kanila, Ana. Kung ano man ang iniisip mo ngayon, sigurado akong may dahilan kung bakit kailangan mangyari ang mga nangyari sa buhay ninyo. Silang walang tiwala sa akin. Maintindihan mo rin balang araw. Kailan? Kung patay na rin ako? Ana, Kung pwede lang, Edfred. Huwag mo muna akong pangunahan. Kasi hindi mo alam kung anong tumatakbo sa utak ko ngayon. At sigurado rin naman akong hindi mo rin naman maiintindihan kung bakit yun ang nasa isip ko. Hindi ako nagtatak nito sa utak ko. Silang gumawa nito sa akin. Pasensya ka na. Magpahinga ka na. salamat. Ikaw rin. Hindi ako agad nakatulog ng gabing iyon. Binabagabag talaga ako sa mga nalaman ko. Pakiramdam ko hindi pa hanggang doon ang kailangan kong malaman. Kaya naman bumangon ako para lapitan yung lamesa ko na gawa sa kawayan na binuo para sa akin ni tatay noon. Inilabos ko mula sa maliit na bagang journal ni nanay at sinindihan ng gasera dahilan para limuanag ang kwarto ko. Kung tutuusin, pwede ko naman pabayaan nila ang tungkol sa mga nalaman ko. Kaya lang ayoko namang buong buhay ko ay mamukha kong tanga. Lalo na't pinaniwala ako ni Tita Mila na normal lang yung pagkamatay ni nanay. Pero ang totoo, hindi pala. Kaya nag-upisa na akong magbasa ulit. Ang tawag sa lahi namin ay Silaw Buntod. Hindi kami kapareho ng sigbin o mga manananggal na lumilipad sa gitna ng gabi o nagtatago sa bubong para makita ng mga tao. Kami yung bantay. Tagapagbantay ng dugo at tagadala ng liwanag sa mga nilalamon ng dilim. Pero anak, hindi rin basta-basta ang liwanag na yan. Kasi nakakaramdam ka ng sakit kapag hindi ka pa tinatanggap nito. Bakit ang lamig naman bigla? Hindi naman mahangin ah. Teka, bakit parang may dumaan sa likod ko? Kalmaan. Refleksyon mo lang yan. Aray ko. Parang may biglang pumitik na ugat sa batok ko. Bukas ko na lang itutuloy itong pagbabasa. Bumigat bigla yung pakiramdam ko. Nay, kung nagpaparamdam ka man, huwag naman sana ngayon kung kailan sumasakit yung batok ko. Bukas na lang ulit, Nay. Inaantok na ako bigla. Yun lang ang tanging paraan ko ng pangungumbinsi sa sarili ko ng mga panahong yon, Miss Ligaya. Dahil ang totoo, may nakita talaga akong gumalaw na anino sa likod ko kanina habang nagbabasa ako ng journal ni nanay. Kinabukasan, hindi ko makita si Edward. Nawalan na rin naman ako ng oras na hanapin siya dahil sa sunod-sunod na pagkatok sa pinto ng bahay namin. Magandang umaga, Aling Marites. Ang aga niyo naman pong bumisita rito sa bahay. Ay, magandang umaga rin sa iyo, no, Ana. Kanina pa ako nangangatok, pero hindi mo malang magawang pagbuksan. Abay, ilang araw nang may nagrereklamo ng mga kapitbahay na amoy bulok daw rito sa bahay mo. May basura ka pa ba dyan na hindi na itatapon? Itapon mo na! Ho? Amoy bulok? Parang wala naman po akong naamoy rito. Kailan niyo po ba napansin yung amoy? Mag-iisang linggo na, Iha. Sana man lang maglinis-linis ka sa paligid mo. Eh kung ikaw nakakaya mong dugyot yung bahay mo, pues ibahin mo kami. Dahil hindi namin kayang umaalingaso na parang lagi kang may sinusunog dito sa loob ng bahay mo. Ay, nako. Magandang araw, Marites. Pasensya ka na. Mula talaga sa bahay ko yung naaamoy ninyong nabubulok. May mga hindi pa kasi ako naitapon na napanis na at hindi na nagalaw na karne. Makikita niyo naman sigurong magkadikit yung bakod ng bahay namin ni Ana, di ba? Kaya baka akala niyo sa bahay niya nang gagaling. Ay, ano yun?
May pusa ka ba? Wala po. Wala yan. Baka daga lang. Pero ayun nga, Marites. Pagpasensyahan mo na ako. Sa bahay ko talaga nang galing yung amoy bulok. Eh, bakit hindi mo sinabi agad? Hindi ko naman nakalaing aabot hanggang dito sa bahay niya. Akala ko talaga sa bahay nitong si Ana galing. Delikado yan. Baka mapagkamalan pa kayo nagtatambak ng kung ano-anong mabaho dito. Hindi po talaga galing sa akin yun, Aling Marites. Sana nga. Ayaw lang naming umaalingasaw na para bang basurahan ng kali nitong baryo natin. Hindi kami nagbabayad ng barangay fee para lang makaamoy ng kung ano-ano rito. Lilinisin ko ngayon. Hindi na mauulit. Mabuti naman kung ganon. O sige na, huwag kayong magagalit concern lang naman kami. Naiintindihan ko po, Aling Marites. Salamat po. O sige, pero bantayan nyo talaga ha. Delikado na yung ganyang amoy. Nakakaabala sa lahat. Pumasok muna tayo sa loob, Iha. Tita, ano po bang meron? Ano po yung tinutukoy ni Aling Marites na mabaho daw? Wala naman po kasi talaga ako naaamoy eh. Ako rin, Iha, nung una. Pero ngayon, unti-unti na siyang umaalingasaw. Siguro kasi nalaman mo na ang totoo. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo na, di ba? Na dating purong aswang ang nanay Alana mo. Alam niyo po ang tungkol doon? Yun ang dahilan kung bakit ayaw ko sa kanya noon. Inisip ko pa kung anong pinakain ni Alana kay Eric para tanggapin na lang sa buhay niya ang nanay mo ng ganun-ganun lang. Kung ako ngang tunay na tao at walang halo, hindi niya kailanman nagustuhan. Kaya ganun na lang ang galit ko sa kanya. Inisip ko rin na baka ginamitan lang ng ritual si Eric. Pero hindi. Dahil totoong nararamdaman nila para sa isa't isa. Ano pa po bang alam niyo, tita? Harang awa mo naman. Sabihin niyo naman po sa akin. Baka po meron pa po akong hindi alam tungkol sa mga magulang ko. Alam kong nararamdaman mo na sila. Yung sinasabi sa akin ni Alana na binabantayan ka. Yun ang dahilan kung bakit may Edfred sa buhay mo, Ana. Binigay siya ni Alana sa'yo. Hindi lang basta para ipamana, kundi para protektahan ka. Ano pong ibig niyong sabihin? Pinoprotektahan ka ni Edfred dahil yun ang bilin ng nanay mo. Hindi ka niya pwedeng pabayaan kahit isang segundo. Yung amoy. Totoo po bang may naaamoy rin kayo? Oo, Iha. Ang sabi sa akin ni Alana noon, pag nagsimula nang bumaho ang bahay niyo, ibig sabihin, baka alam mo na. Alam niya ring matalino ka, na maghahanap ka ng kasagutan. Kaya ang sabi niya sa akin, alalayan kita. Kailangang malaman mo ang ibig sabihin noon. Ang totoo niyan, ang senyalis ng amoy na yon, Ana, ay ang pagtanggap mo sa kung sino ka. Hindi ko naman po tinanggap, tita. Binasa ko lang naman yung journal ni nanay. Pero para sa kanila, nagiging ganap ka na. Kaya nga kailangan mong maging handa, Iha. Para alam mo kung anong gagawin mo pag nasa sitwasyon ka na. Hindi. Ayoko nito, tita. Naiintindihan kong nararamdaman mo, Ana. Pero ito ang totoo. Walang may gusto nito. Pero kailangan mong tanggapin na hindi ka purong tao, kundi kalahating aswang. Ano pong gagawin ko? Sana pala hindi ko nalang binuksan ang journal ni nanay. Nangyari na ang nangyari. At kailangan mo ring malaman na hanap at hahanap pa rin sila ng paraan para makalapit sa iyo. Bakit po ba? Anong gusto nila sa akin? Dahil hindi ka basta kalahating aswang, Ana. Sabi ni Alana, ikaw ang tinatawag sa propesiya na tagapagputol ng batas. Ano po yun? Ikaw ang anak na hindi buo at hindi kulang. Ikaw ang silaw buntod na kayang gumising sa dalawang mundo, tao at aswang. Kaya ka inaamoy, kaya ka pinupuntirya. Pero bakit ako? Dahil sa oras na magising ka ng buo, mababago mo ang mga batas nilang matagal nang sinusunod. Kaya ang amoy na yan, hindi basura ang ibig sabihin niyan, Ana. Senyalis siya na alam na nila. Alam na nila na buhay pa ako. Alam na nila na nagigising ka. At kaya kanila ginagambala.
Wala naman po akong balak na mangialam sa mundo nila, tita. Sana naman hayaan na lang nila ako mamuhay ng payapa. Masaya na ako sa mundo ko ngayon. Hindi ko na kailangan makigulo pa sa kanila. Alam ko naman yun, Iha. Pero sila, hindi nila maintindihan yon. Lalo na't nung sandaling nabasa mo ang tungkol sa totoong pagkatao ng nanay mo. Para sa kanila, baka simulan mo na. Magkaiba ang takbo ng utak nating mga tao sa kanila na mga nilalang ana. Kaya nila ako gustong kunin. Oo. Dahil pag nagkaganap ka, ikaw ang sisira sa mga batas nila. Kaya gusto ko nilang maagaw bago pa mangyari. Hindi ko kaya to, tita. Kaya nga nandito si Alfred. Hindi para bantayan ka lang, kundi para pigilan sila sa oras na subukan kanilang kunin. Kahit mahirap, nagpatuloy ako sa buhay, Miss Ligaya. Ginawa ko ulit ang routine ko na pupunta ng bukid sa umaga para itali yung mga kalabao. Mag-ani ng mga prutas at gulay tsaka uuwi sa hapon. Para ko na nga naging eskapo ang bukid dahil doon ko lang nahanap yung kapayapaan na gusto ko. Mula nung araw na sinabi sa akin ni Tita Mila na ang dahilan kung bakit may mga nagpaparamdam sa akin ay dahil sa pagbabasa ko ng journal ni Nanay. Hindi ko na yun ulit kailanman pinakailaman. Pero alam kong hindi yun sapat dahil may naumpisahan na ako. Ayos ka lang ba? Ilang araw ka nang wala sa sarili mo, Ana. Kahit sino naman siguro hindi magiging maayos. Kung gano'n na lang ang malalaman nila tungkol sa pagkatao nila. Sana nga sinabi na lang ni nanay na ampun ako. Baka kahit mahirap tanggapin yun, matatanggap ko. Pero yung aswang, kahit kailan hindi ko pinangarap na maging kakaibang nila lang. Galit ka ba sa kanila? O may tampo? Oo. Pakiramdam ko kasi iniwan nila ako sa ere. 25 taon nila akong kasama, Edfred. Pero ni minsan, hindi ko man lang narinig sa kanilang tungkol dito. Lalo nang tungkol kay nanay. Masakit lang para sa akin kasi paano kung bigla nila akong kinuha? Tapos wala man lang akong kaalam-alam na may naging kasalanan ako sa kanila. Hindi ba ako magmumukhang tanga nun? Kaya nga nandito ako, Ana. Kasi ako ang magpoprotekta sa'yo. Isa ka pa. Ilang linggo na tayong magkasama. Pero hindi mo malang sinabi sa akin ang totoo. Kung hindi ko pa kayo narinig ni Tita Mila na nag-uusap tungkol sa sitwasyon ko, baka hindi ko pa rin alam ang totoo. Saan mo kami narinig? Saan pa ba? Eh di sa labas ng bahay. Sana pala lumayo kami. Para hindi ka na curious. Ang galing mo rin ano? Pero biro, asahan mong hindi kita pababayaan, Ana. Kung alam ko lang ang totoo, baka hindi ko na kailanganin na magtatanggol pa sa akin ni Edfred. Masakit yun, ha? Para mo na rin sinabing hindi mo ako kailangan. Bakit? Dapat ba? Nang magtama ang paningin naming dalawa ni Edfred, hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko, Miss Ligaya. Hindi naman ako tanga para hindi ko mapagtanto kung anong ibig sabihin nito. Pero ayaw kong tanggapin. Gwapo si Edfred. Maputi o maputla na nga halos. Matipuno. Mapula ang labi, matangkad at charming. Nung nakaraan ko pa nararamdaman na parang tensyonado ako kapag nandyan siya. At yung tila ba may nagwawala sa tiyan mo ng mga kulisap. Ganon. Tara na, uwi na tayo. Nagdidilim na pala. Bakit? Naiilang ka sa akin? Di napakano mo. Sus, aminin mo na. Alam ko yung mga tinginan mo sa akin kanina. Naranasan ko na yun nun. Ay, akala ko matagal na akong retired sa ganito. Hindi pa rin pala. Napakahangin naman na banda dito. Pero aminin mo, may nararamdaman ka? Ano naman kung meron? Siguro, mas maganda kung pigilan mo na habang maaga pa. Para sabihin ko sa'yo, hindi na ako ganun ka-interesado sa'yo, no? Mula nang malaman ko ang tungkol sa kalagayan ko, parang hindi ko na makita ang sarili ko na magkakaroon ng sarili kong pamilya.
Dahil ayokong mapahamak ang magiging mga anak ko. Ito naman, masyado ka namang seryoso. Nagsasabi lang ako ng totoo, Edfred. Hindi ko kayang... Hindi ko kayang lumaki siya na walang alam sa nangyayari sa paligid niya. Ayokong dumating sa puntong questionin niya yung sarili niya. Kung tama bang ipinanganak siya. Kung puro lang naman problema yung kahihinatnan niya. Ang inakala niyang normal lang yung buhay niya, pero ang totoo, hindi pala. At kapag dumating yung araw na yon, anong gagawin niya? Kanino siya lalapit para magtanong? Kung hindi naman sinasagot talaga ang gusto niyang malaman. Kwento naman yan ang buhay mo eh. Pero ito lang naman yan, Ana. Gagawin mo ba sa anak mo ang naging pagkukulang sa'yo ni Alana? Tumatak sa utak ko ang sinabi ni Edfred. Napagtanto ko na agad kung ayaw ko mangyari sa magiging anak ko ang pinagdaraanan ko ngayon. Siyempre sasabihin ko kaagad sa kanya ang mga bagay na kailangan niyang malaman. Yan ang bagay na hindi dapat pinagdadalawang isip kung gagawin o hindi. Pero sa isang banda nakakatakot yung katotohanan na naiintindihan ko kung bakit kailangan gawin ni nanay yon. Dahil kung maaga kong nalaman ang tungkol sa bagay na yon, baka buong buhay ko ay nagising lang din ako sa takot. Wala na siguro yung kapayapaan na dinadanas ko ngayon. Siyempre hindi. Pero kung mangyari mang hindi ko masabi sa kanyang lahat, ipagdarasal ko na sana maintindihan niya na gusto ko lang siyang protektahan. May mga bagay sa mundong to na hindi natin kontrolado, Ana. Kaya nga pinadala ako ni Alana para bantayan ka. Dahil alam niya sa sarili niya na pagdating sa'yo, aminado siyang tumitiklop siya at lagi siyang takot na sabihin sa'yo ang mga bagay na dapat dati pa lang ay mulat ka na. Kaya salamat kasi kahit paano, pilit mo pa rin iniintindi yung sitwasyon ng nanay mo. Tama nga ang nanay mo sa sinabi niya noon na matalino ka. Kung alam mo lang, Edfred, hindi madali para sa akin at halos ginagapang ko na lang talaga. Ipinagdarasal ko na lang na sana malaman ko ng lahat. At kung dumating man yung puntong dumating nga yung bagay na kinatatakutan ni nanay, alam ko lang gagawin ko. Para alam ko kung paano ko lalabanan at poprotekta ng sarili ko mula sa mga silaw buntod. Pinalaki niya ako matapang at walang takot sa maski kanino, maliban sa Diyos. Kaya laking pasalamat ko rin na hindi pa rin ako pinababayaan ng Panginoon. Ano pang silbi ko sa buhay mo kung hindi kita mapoprotektahan? Huwag kang matakot, Ana. Anong ibig mong sabihin? Gagawin ko ang lahat. Maprotektahan lang kita. Tandaan mo yan. May kung anong kakaibang emosyon na pumukaw sa dibdib ko nang marinig ang sinabi ni Edfred, Miss Ligaya. Sinubukan ko pa siyang tingnan ng mata sa mata. Nagbabaka sakali na mabasa ko kung ano yung tumatakbo sa isipan niya. Pero wala. Blanko ang mga titig niya. Yun bang parang walang buhay. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon. Dahil kahit may nararamdaman akong emosyon sa paraan niya ng pagsasabi sa akin, ay kabaliktaran naman noon ang mga nasa mata niya. Mula noon hindi ko na rin maiwasang hindi siya pansinin. Parang kahit malayo ang distansya namin sa isa't isa, dahil nagdidilig ako ng mga pananim habang siya ay nanonood lang sa akin, ay pakiramdam ko may nakatitig pa rin sa akin. Ano bang ginagawa mo dyan? Sana tinulungan mo na lang ako rito. Madali akong mahilo pag sobrang init. Dito na lang ako, Ana. Sira ka rin talaga, no? Kung madali naman palang sumama yung pakiramdam mo dahil sa panahon, sana hindi mo na lang ako sinamahan. Ayos lang naman ako rito. Hindi nga kita pababayaan, di ba? Meron bang nangako tapos binali lang din naman yung pangako nila? Si nanay. Ano na nangyari dyan sa'yo? Natahimik ka na, Ana. Wala. Tatapusin ko lang tong pagdidilig ko tapos balik na tayo sa baryo. O sige. Mabilis kong tinapos ang pagdidilig ko ng mga pananim ko. Tsaka ako pinuntahan sa Edfred. Na makarating sa kanya, umiwas agad siya sa akin ng tingin. At nakaakbang tatanungin ko pa sana siya kung anong problema niya. Tumayo siya at mabilis na naglakad palayo sa akin. Nilingon-lingon na naman niya ako para tingnan kung sumusunod pa ba ako sa kanya.
Pero hindi ko maiwasang hindi mapaisip kung anong nangyari. Lalo na't kakasabi niya lang sa akin na hindi niya ako pababayaan. Pero heto, nauuna pa siya sa akin maglakad palayo. Pagkarating sa baryo, lumapit ako sa kanya at sinubukan ko siyang kausapin. Pero tuloy-tuloy lang siya hanggang sa lapitan ako ni Aling Marites. Ay, Ana, ayos ka lang ba, Iha? Mukhang nagmamadali ka. Kakausapin ko lang po si... Ana! Mabutit na abutan kita, Iha. Halika, pumasok na tayo rito sa loob. Bilisan mo! Teka lang, anong meron? Dali na, Ana! Mauna na po kami, Aling Marites. Sa susunod na makita mo yun si Marites, huwag mo nang pansinin ha. Wala namang ambag yun sa atin eh. Kundi sakit lang ng ulo. Oo, sisain ka lang pero wala namang maitutulong sa'yo. Ano po bang meron? Bakit po ba tayo nagmamadali kanina? Merong babaeng dumating. Anong ginagawa mo rito, Jacinta? Bakit? Masama bang puntahan ko ang pinsan ko, Edfred? Sino yun, Tita Mila? Wag. Hayaan mong si Edward na ang kumausap sa kanya, Ana. Baka mas lalo nilang isipin na tinatanggap mo sila sa buhay mo. Pero tita, Gusto mo ng tahimik na buhay, di ba? Ayaw mong makipag-deal sa kanila, hindi ba? Dito ka lang. Ay, sino ka, Iha? May hinahanap ka ba? Magandang araw po. Opo. Pinsan po pala ako ni Ana. Binibisita ko lang po siya. anong ya? Iba talagang pang-amoy ni Aling Marites pagdating sa mga chismis. Ay, naku, nandyan yata siya sa loob. Oh, nandito pala siya. Ana, pinsan mo raw. Ano ang pangalan mo, Iha? Jacinta po. Kumusta ka, Ana? Pamangkin siya ng nanay mo, Ana. Uy, halika, pasok. Salamat, Ana, ha? Nakakatuwa naman na kahit bago pa lang tayo nagkakakilala, natanggap mo na agad ako. Bakit naman hindi? Kahit na medyo naninibago pa ako dahil hindi ako sanay na meron akong kapamilya na makikilala. Kasi mas sanay akong si Tita Mila lang eh. Bukod sa mga magulang ko ang kinikilala kong pamilya. Pero hindi pa naman huli ang lahat, hindi ba? Nalulungkot lang ako na hindi ko man lang naabutan si Tita Alana na nakaburol. Ay, pero pinapasabi ni na Mama na nakikiramay sila sa'yo. Salamat. Ana, pwede ko bang makausap saglit si Jacinta? May kailangan lang kaming pag-usapan. Sige, wala namang problema eh. Hindi ko naman hawak ang mga desisyon niya. Tayo rin, Ana. Kailangan nating mag-usap. Oh, sige Ana ha? Mamaya na lang ulit. Sige, Jacinta. Sinundan ko sila ng tingin habang naglalakad sila palayo sa amin, Miss Ligaya. Nang tingnan ko si Edfred, nakita kong seryoso ang aura niya. Habang si Jacinta naman ay malapad ang ngiti. Parang wala sa kanyang sinusungitan siya ng lalaki. Kahit hindi ko lubusang makita ang itsura niya ay halata sa mukha nito ang saya. Habang kausap ng pinsan ko si Edfred. At hindi ko alam kung bakit kumirot ang dibdib ko sa tanawing yun, Miss Ligaya. Parang nito lang ako ang palaging kangitian ni Edfred. Ni isang beses ay hindi ko siya kailanman nakita ngumiti sa ibang babae maliban sa akin. Kaya hindi ako sanay na ganito siya ngayon sa ibang tao. Nang tuluyan na sila makalabas ng bahay ay napabuntong hininga si Tita Mila. Kaya nilingon ko siya. Umiling-iling siya at parang hindi siya sang-ayon sa isang bagay. Kaya hindi ko na naiwasan na magtanong kung anong problema. Na hindi rin naman siya nagdalawang isip na sagutin. Alam kong pinsan mo siya, Ana. At kahit pagbali-balik ta rin pa natin ang mundo ay kadugo mo siya. Pero pasensya ka na, Iha. Meron kasi sa akin hindi sang-ayon sa presensya niya. Kahit hindi pa man siya naabutan ng isang araw dito sa bahay ninyo, pakiramdam kong hindi mapapanatag ang loob ko sa ideya na malapit siya sa'yo. Mabait naman siya, tita. Magaan naman ang loob ko sa kanya. Pero iba ang sinasabi ng mga mata mo, Iha. Naalala ko na naman ang kabataan namin ni Alana. Ganyan na ganyan din ako nung bigla na lang lumitaw sa buhay namin ang tatay mo, ang nanay mo. At hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na ipaglaban siya. Si Tita Mila naman, niloloko pa ako. Bakit naman bigla-bigla ka naguhugas ng plato dyan, Iha?
Tsaka babae rin ako. Tulad mo, dumaan din ako sa ganyang era. Kung akala mo hindi ko nahalatang kakaiba ang mga ngiti na binibigay mo kay Edfred, nagkakamali ka. Abay ako na yata ang pinakamagaling magtago ng nararamdaman sa henerasyon namin. Halata po ba talaga? Kung totoong sagot ang hinahanap mo, ang sagot ko ay oo. Sobrang halata, Iha. Pero sana maisip mo rin na walang problema doon, ha? Normal lang ang umibig. Pero kung gusto mo ng sagot na hindi totoo, Ayos na, tita. Aminado na ako. Sa totoo lang, nahihirapan ako. Hindi ako sanay na magmahal. Yung nararamdaman ko, hindi ako sanay na tanggapin dahil hindi ko naman kailanman naranasan. Ano pong gagawin ko? sa sitwasyon nyo ngayon, magsisinungaling ako kung sasabihin kong ayos lang na ipagpatuloy mong nararamdaman mo. Pero Iha, ang rason lang naman kaya nandito si Edfred ay para bantayan ka. Tingin ko hindi magiging maganda kung hahaluan nyo ng ibang intimasyon ng pagkakaibigan na nabuo nyo ni Edfred dahil posibleng pareho kayong mapahamak kapag nangyari yon. Siguro nga tama ka, Tita Mila. Hindi nga siguro magandang masira rin ang pagkakaibigan namin dahil lang sa may nararamdaman ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Darating din ang panahon na makakahanap ka rin ng taong para sa'yo. Kung gusto mo, ipakilala na kita sa mga anak ng kumari ko sa simbahan. Marami akong pwedeng ipakilala sa'yo doon. Si Tita talaga. Pwera biro, Iha. Ipagdarasal ko ang taong ilalaan ng Diyos para sa'yo. Na sana maging katulad siya ng tatay mo. Hindi man perpektong ama si Eric, pero lahat kaya niyang gawin. Maprotektahan lang kayo ng nanay Alana mo. Dati, madalas kong inuhusgan si Eric. Na dahil nagawa ng sakta ng damdamin ko, baka hindi niya rin kayanin na magpakatatay sa iyo at maging asawa kay Alana. Pero napagtanto ko na mali ako. Na baka ang mga bagay na hindi para sa akin, yun ay dahil nakalaan yun para sa ibang tao. At ang nakalaan para sa kanila, baka yun ang para sa akin. Tama ka nga, Tita. Hindi ako pinatulog ng usapan namin yon ni Tita Mila. Napansin ko mula nung nawala ang nanay, dumarami na ang mga bagay na natututunan ko. Mga bagay na dating sinusubukan ni nanay at tatay dati na ipaintindi sa akin. Pero ayaw tanggapin ang utak ko. Dahil masyado pa akong malaya. At uhaw sa kalayaan. Kaya ngayon pilit akong ikinukulong sa katotohanan ng hindi lahat ng mga kinalimutan kong akala kong totoo ay naninibago ko. Kaya laking pasalamat ko pa rin kahit papaano ay nariyan sa tabi ko sina Edfred at Tita Mila. Dahil para sa akin sila ang mga anghel na ipinadala ng magulang ko para tulungan akong ituwid ang landas ko. Lumipas ang mga araw, mas lalo kami naging malapit ni Jacinta sa isa't isa. Hindi ko naman maitatanggi na kahit hindi ganun kagusto ni Tita Mila ang oras niya ay natutuwa pa rin akong kasama siya sa bahay. Makwela siyang tao, Miss Ligaya. Madali niya kaming mapatawa sa mga biro niya at dahil doon, hindi ko maiwasang hindi siya makasundo. Bukod sa tinulungan niya kami ni Edfred sa gawaing bahay ay sumasama rin siya sa amin sa bukid. Tuwang-tuwa ako dahil doon kasi kahit kutis porselana siya at mukhang sensitibo ang pangatawan ay sumasama pa rin siya. Hindi ko rin siya nakikitaan ng kahit anong kaartehan sa katawan. Pero kung meron man ako napansin sa kanya, yan din siguro yung kaparehas na napapansin ko kay Edfred. Madalas siyang maglagalag tuwing gabi at animoy walang takot kahit malalim ng gabi. Minsan nga siyang sinaway ni Aling Marites na huwag magpapaabot sa labas tuwing gabi dahil maraming lalaking lasing sa baryo namin. Pero parang wala lang sa kanya, tinatawanan niya pa ang matanda. Kaya may minsang si Tita Mila na mismo ang sumuway sa kanya. Sana sa susunod, kapag pinagsasabihan ka ay matuto ka agad na sumunod. Kung sanay ka sa lugar ninyo na laging nasa labas kapag ganitong lumulubog ng araw, ibahin mo ang baryong to. Pasensya na po, Aling Mila. Sadyang mas natutuwa lang ako sa mga tanawin ng lugar na to kapag gabi. Ang tahimik. Tapos yung mga tao dito parang walang kamalay-malay sa mga nangyari sa paligid nila. Tingin ko, Aling Mila, yun yung mga ganong tao ang daling madala, no? Lalo na kung ayaw nilang tanggapin yung nangyayari sa kanila. May mga bagay na hindi mo dapat ipinipili sa isang tao
Lalo na't kung hindi pa sila ganong kahandang tanggapin yun, Iha. Bakit? Dahil hindi lahat ng tao ay gusto ng suspense sa buhay nila. Ayaw nila ng maraming pagdadaanan. Lalo na kung pwede naman nilang matutunan ang mga bagay na dapat nilang matutunan kahit hindi sila nasusugatan ng sobra. Oh, bakit kayo nakatingin sa akin lahat? Pero sa kaso namin, hindi ganun, Aling Mila. Sa ayaw at sa gusto namin, kailangan namin makuha ang bagay na nararapat para lang sa amin. Dahil kung hindi namin magagawa yun, saan na lang kami pupulutin? Ang malala pa niyan, dahil mga wala kaming ideya tungkol sa mga bagay na dapat naming malaman, ay posibleng habang buhay kaming magmukhang tanga. At hindi malaman ang gagawin sa gitna ng trahedya. Kung yun ang buhay na gusto niyo para sa kanya, tingin ko tama naman ang ginagawa niyo. Kasi kung akong tatanungin, hindi siya kailanman nararapat na maging parte ng mundo namin. Jacinta, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Nagsasabi lang ako ng totoo, Edfred. Hindi ko alam kung anong kinakatakutan ni Apo sa kanya. Baka nga siguro hindi rin niya alam ang batas ng lahi namin. Hindi niya kailangan malaman. At sa tingin mo, habang buhay mo lang siya kailangang protektahan? Edfred, alam mo sa sarili mong nalalapit na ang oras mo. Lalo pat, mukhang binali mo na ang PC mo sa ritual ni Alana. Teka lang, hindi ko kayo maintindihan. Pwede niyo bang sabihin sa akin kung anong dapat kong malaman? Ikaw, Jacinta, ano ba talagang rason mo talagang pinuntahan mo pa ako rito sa amin? Binigyan kita ng pagkakataon sa ilang linggo mong pananatili rito para mapakita mo o masabi man lang sa akin ang intensyon mo. Pero wala. Puro kahangin. Puro kabugtong na hindi ko naman magawang intindihin. Ikaw naman, Edfred. Oo. Alam kong pinadala ka rito ni Nanay para protektahan ako. Pero may punto si Jacinta. Hindi habang buhay ay poprotektahan mo lang ako. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Bakit? Ano ba ako sa mundo nyo? Ikaw ang tinuturing na tagapagwasak ng sinaunang batas, Ana. At para sa lahi natin, isa kang banta! Dahil sa sinabi niya ay naramdaman ko yung panliliit sa sarili ko. Dito ko kasi mas nakita kung gaano kalawak ang mundong kinagagalawan ko. Dito ko rin mas napagtantong hindi ko hawak ang buhay ko. Na kahit anumang oras ay may pwedeng kumitil nito dahil sa kanila. Hadlang ako. Hindi ko naman sila masisisi, Miss Ligaya. Kahit maski ako ng mga oras na narinig ko yun, ginusto ko nalang agad na bitiwan ang buhay ko. Para tapos na. Para hindi na rin sila mahirapang pampatahimikin ako kung yun naman ang plano nila. Bumalik ulit ako sa pag-aaral na nakasulat sa journal ni Nanay. Gabi-gabi ay binabasa ko yun at doon ko siya mas nakilala. At doon ko rin mas naintindihan na hindi lang basta-basta ang lahi na kinabibilangan ko. Sa totoo lang, humanga pa ako sa klase ng pagiging aswang ng mga silaw buntot. Dahil hindi lang sila yung tipo ng mga aswang na nanlalapa ng mga tao o uhaw sa dugo, kundi ang mga klase ng mga aswang na hanggat maaari ay may gustong may mga boundary sa mga tao. At ang isa sa pinakaunang batas nila ay bawal mahulog sa mga tao. Bakit? Dahil ibig sabihin noon mabibigyan ka ng pagkakataon ng mga aswang na makapasok sa mundo ng mga tao at makasakit ng iba na siyang iniiwasan ng mga aswang. Bukod sa ayaw rin nilang mabawasan ang lahi nila, mas gusto nilang tahimik na buhay. Kaya ganoon na lang na bumagsak ang tingin ng mga aswang sa nanay ko dahil umibig siya sa tao. At mula noon sa mahabang panahon, para na laging may banta sa buhay ng mga aswang pati na rin ng mga tao. Ang hindi ko lang alam, kung bakit nakikita nila akong banta kung wala naman akong ginagawa para sirain ang boundaries ng dalawang mundo. Hanggang sa nabasa ko ang isang pangungusap sa journal ni Nanay na nagpakabog ng puso ko. Sa oras na magmahalan kayong dalawa ni Edfred, may mawawala at masisira. At hindi mo malalaman kung ano at kung sino hanggang sa mangyari na. Doon ko napagtantong hindi nagkamali si Tita Mila sa sinabi niya tungkol sa nararamdaman ko para kay Edfred. Kaya kahit ba sakit, kahit alam ko sa sarili kong nagsisimula pa lang naman at hindi pa lumalalim, ay naisip kong pigilan ang sarili ko na mas maging malapit pa sa kanya. Dahil sa sinabi niya ay naramdaman ko yung panliliit sa sarili ko. Ilang araw na mula nang sinimulan kong iwasan si Edfred, Miss Ligaya.
At ang hirap, madalas ko na rin siyang hinahayaan kung bitbitin man siya ni Jacinta kung saan para makapag-usap silang dalawa. Napansin ko na nga rin na parang nag-iba na ang pakikitungo sa akin ni Jacinta. Dahil mula nung inamin niya sa akin na bantaran na tingin niya sa akin dahil sa pwede kong gawin sa lahi namin, ay sinungitan at sinupladahan niya na ako. Madalas kapag nakikita niyang nilalapitan ako ni Edfred at sinusubukang kausapin ay nag-iiba ang timpla ng mukha niya. Ipapakita niya sa akin kung hindi siya natutuwa kapag nag-uusap kami. Minsan nga gusto ko siyang tanungin kung ginagawa niya ba yun dahil sa batas o dahil pareho kaming may nararamdaman para sa lalaki. Pero sa huli pababayaan ko na lang siya at hahayaang magpakasasa kay Edfred. Baka sa ganong paraan ay makita ng kapamilya namin na wala akong intensyon na sirain ang balanse na matagal nilang iniingatan. Oh, Ana. Ang aga mo naman yata, Iha. Saan ang punta mo? Sa palengke lang po, tita. Balita ko may mga bagsak presyo ng mga gulay doon. Bibili lang ako dahil nauubusan na kami ng stocks ng pagkain sa bahay. May ipapabili ka po ba? Wala naman, Iha. Pero dadaan sana ako sa inyo. Alam mo na. Hihingi ng mainit na tubig. Si tita naman. Parang hindi naman sanay na magpunta sa bahay tuwing umaga. Malayo naman po kayong pumasok sa loob, tita. Alam ko pag dadaan kayo kaya nakapag-init na ako doon ng tubig. Kayo na pong bahala, ha? Tulog pa yata si Jacinta, eh. Salamat, Iha. Siya nga pala. Napansin kong hindi na kayo masyado nagpapansinan ni Edfred. Hindi ko na rin siya nakikitang bumubuntod sa'yo. May nangyari ba, Ana? Wala naman po, tita. Tsaka hindi naman po sa lahat ng oras dapat kasama ko po siya, di ba? Paano pala kung tumataya ako? Ano? Poprotektahan rin niya ako pag tubol na nilalabas ko. Piloso po ka talagang bata ka. Ay, kung bakit ba kasi hindi na lang naging normal ang takbo ng buhay mo? Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Hindi ko rin alam, tita. At sa totoo lang, ayoko na lang din questionin. Baka kasi mas lumala pa kapag mas lalo ako nagtanong. Siguro sapat na yung alam ko kung paano pipigilan ang lahat ng to. Kasi sa nakikita ko, parang may punto nga si Jacinta. Parang ako nga talagang bantas sa lahi namin. Kaya para maiwasan, at hindi mapatotohanan ng pwedeng mangyari, ako nang umiiwas. Mas ayos yun, di ba? Para sa akin lang naman, huwag ka pa rin pa kasi siguro. Dahil hindi mo naman hawak ang tadhana mo. Pati na rin ang desisyon ng iba. Kaya kung alam mo sa sarili mo na tama yung ginagawa mo, edi gawin mo. Pero huwag mong iasang lahat sa sarili mong desisyon. Lalo na't lahat tayo may nararamdaman. Naiintindihan mo ko, Iha? Opo. Pero malabo namang magkagusto sa akin si Edfred. Parang mas natutuwa pa siyang kaharap si Jacinta kaysa sa akin, eh. O siya, lumakad ka na at para maaga ka rin makabalik. Sige po, tita. Ingat po. Alam kong hindi na dapat kinoconsider pa ang mga sinabi ni Tita Mila. Pero may parte sa akin na hindi ko maiwasan na isipin baka posible. At kung oo man kung mangyaring nagkagusto nga sa akin si Edfred, isa lang naman ang sagot ko dyan. Dapat niyang pigilan. Naalala ko tuloy nung minsan kami nagbiruan sa bukid. Doon pa lang naramdaman niya na agad na posible akong magkagusto sa kanya. At dahil doon binalaan niya ako agad. Isa lang din ang ibig ko sabihin noon. Naunahan niya ng tanggapin na bawal kaming dalawa. Kaya sang malaman ko ang katotohanan na isa pala yon sa pinakasusi sa pagkasira ng dalawang mundo. Pero alam mo, Miss Lagaya, may parte sa akin na nalulungkot. Kasi hindi naman namin kontrolado ang nangyayari sa paligid namin. Pati na rin ang mga nararamdaman natin. Pero bakit kailangan nating pigilan? Grabe namang sakripisyo sa buhay ito. Pagdating ko sa palengke, sumalubong sa akin ang mausok at maingay na lugar. Malayong malayo sa katahimikan na meron kami sa bahay. Halos nagpapakiramdaman na lang kami doon. At sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit nakakarindi na tong ingay sa palengke. Kung masanay naman ako sa maingay na paligid doon. Natigilan lang ako nang biglang may nangalabit sa akin kaya halos mapatalon ako sa kinatatayuan ko. Nang tingnan ko kung sino yon, may isang matandang lalaking inilalahad ang palad niya sa harapan ko. Iya, magandang araw sa iyo.
Magandang araw rin ho, Lolo. Ano pong sadya nila? Pasensya ka na kung naabala kita. Gusto ko lang sanang maghingi ng kahit 10 piso lang. Ibibili ko lang sana ng tinapay at tubig. Naku, hindi po kayo abala, Lolo. Sige po, ganito na lang. Dadalhin ko po kayo sa bakery, tapos pumili po kayo doon ng tinapay na gusto niyong bilhin. Ayos po ba yun sa inyo? Sige, Iha. Gusto ko yan. Maraming salamat sa iyo, ha. Mapapawi na rin ang uhaw at gutom ko. Hala, nakakaawa naman po kayo. Mahirap po magutom Lagi po ba kayo nandito sa area na to? Hindi ko pa po kasi kayo nakikita dati rito eh. Oo, Iha. Kaya ulog ka ng langit para sa akin dahil dumating ka rito. Ay, may magnanakaw! Kinuha niyo yung bag ng customer ko! Magnanakaw! Teka lang po, Lolo Aray! Ay, naku, Ana, Iha! Hoy! Ay, talagang balak mo pang lumayo, ha! Bitiwan mo yung bag ng customer ko! Ay, Ana, Iha, may masakit ba sa'yo? Ay, kung bakit ba naman kasi nagpakahiro ka pa? Sana hinayaan mo na lang ang mga lalaki rito sa palengke na humuli sa magnanakaw na yon. Ano pa nga ba't nangyari na? Sasabihan ko na lang ang customer ko na bayaran ka at dalhin sa malapit na klinika para magamot yung sugat mo sa braso. Hindi na kailangan, Aling Marites. Halata namang laboy sa loob niyo kung ipapagamot niyo pa ako. Pakitulungan niyo na lang ho akong tumayo para mabilhan ko si Lolo ng makakain niya. Abay, balak mo bang mag-ampo ng gusgusin sa pamamahay mo, Ana? Eh, di ka ba nadala sa nangyari kanina? Muntik lang maisnatyan yung customer ko. Ano bang malay mo't baka gawin din sa'yo ng matandang yan? Tingnan mo nga ang itsura niya. Hindi na halos mapinta. Dami niyo pong sinasabi, Aling Marites. Dalhin niyo na po yung lalaki sa pulisya para makulong na po yan. At kung wala naman po kayong maitutulong sa akin para makakain at mabusog si Lolo, lubayan niyo na lang ho ako. Ang maldita mong bata ka. Makaalis na nga. Ayos lang ho ba kayo, Lo? Hindi naman po ba kayo naapektuhan o nasugatan pag salukudan sa lalaki? Hindi naman, Iha, pero kakaiba ka. Napakatapag mo. Saan mo naman na yan? Ngayon lang ako nakakita ng taong handang sagipin ang iba. Kahit kapalit nito, ay sariling kapakanan niya. Hindi po yun katapangan. Katangahan po yun. Kita niyo, hinusgahan pa ako ni Aling Marites. Ay, Lo, napaka-inosente mo. Tara na po at nang mabilhan na kita at makauwi na rin ako sa amin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses mo nagpasalamat sa akin na matanda dahil sa ginawa ko para sa kanya. Pero sa totoo lang, sanay na ako talagang tumulong sa mga matatanda. Kahit nang nabubuhay pa si nanay. Nito ko lang din kasi napagtanto kung bakit grabe na lang siyang magpasalamat sa ibang tao. Yun pala kasi hindi siya normal na tao. Kaya lagi niya rin sinasabi ang pagtulong sa mga nangangailangan ng tanging niyang paraan para maibalik lahat ng kabutihan sa kanya. Pagdating ko sa bahay, inaasahan ko nang makakaabot kina Tita Mila, Jacinta at Edfred ang nangyari sa palengke. Siyempre kanino pa ba magagaling ang balita kundi sa nag-iisang pambaryong tsismosa lang naman. Walang iba kundi sa Aling Marites. Minsan iniisip ko kung wala na ba talaga siyang magawa sa buhay niya kaya hilig niyang pakailaman ang buhay ng ibang tao. Tapos pinalalabas niya pa kina Tita Mila na katanghan yung ginawa ko. Ayun, napagalitan tuloy siya nung isa. Para saan pa daw at nagsisigaw siya ng tulong kung wala naman siyang gustong tumulong sa problema niya. Ang kaso nga lang, ito kasi Aling Marites ang inaasahan niya mga lalaki rin ang tutulong sa kanya. Ewan, kaya tanda na pero ganun pa rin kumarengking sa isip at galaw. Buti na lang at hindi pa to binabangunan ng asawa niya sa hukay. Pag-alis niya sa bahay, inasikaso na agad ako ni Tita Mila. Lalapitan na sana ako ni Edfred para kamustahin pero nagpahila na ako agad kay Tita Mila. Hindi ko na rin iniisip kung may pakailam sa akin sa Jacinta o wala. Dahil halata namang wala. Kasi bumalik din naman siya kung ano ang pinagkakaabalahan niya bago ako umuwi. At gabalain ni Aling Marites. Alika rito, Ana. Saan banda yung sumasakit sa'yo? Ay naku, mabuti na lang walang masyadong nangyaring masama sa'yo. Sus, para mo na rin sinabing wala kang bilib sa akin, Tita Mila. Ako pa ba?
sanay na sanay ako makipagbalagbagan mula pagkabata. Kaya nga nadala mo pa rin talaga yung pagkapilya mo ngayong dalaga ka na. Patingin nga ng braso mo. Teka, nasan yung gasgas ko kanina? Wala ka namang kasugat-sugat, Iha. Pero kanina halata sa mukha mo na parang kumikirot ang baso mo. Kaya nag-alala rin ako. Ano bang nangyari? Tumumba po kami at nadaganan ako, tita. Nakita ko may gasgas yung braso ko kaya alam kong meron talaga. Pero bakit wala na? Isa yan sa senyales ng pagtanggap mo sa lahi mo, Ana. Kaya nagkakaroon ka niyan ay dahil hindi mo namamalayan. Tinatanggap mo na ang kapalaran mo bilang isang silaw buntod. Anong ibig sabihin nun, Edfred? Malaki ba ang tsansa na mas mapahamak si Ana? Hindi na ako magsisinungaling pa. Kaya oo, Mila. At hanggat maaari, hanggat kaya, iwasan ni Ana ang mga bagay na alam niyang makakasira sa batas. Ginagawa ko naman Bakit ganito pa rin? Baka hindi sapat. O baka dahil may isang bagay kang nakaligtaang gawin, Ana. O mas magandang banggitin natin ang pangalan mo, Edfred? Huwag kang makisali rito, Jacinta. O bakit? Ayaw bang malaman niya ang totoo? Na ang taong inaakala niyang magpoprotekta sa kanya ay ito pala? Ito pala ang magpapahamak sa kanya sa dulo? Tumigil ka na, Jacinta. Walang saysay ang makipag-usap sa'yo, Edfred. Naisip ko lang na hindi mo nga pala kontrolado ang sarili mo. Kaya Ana, ikaw ang tatanungin ko. Ayaw mo bang tuluyang masira ang batas ng lahi natin? Siyempre ayoko. Sigurado ka bang gagawin mo ang lahat manatili lang ang balanse ng dalawang mundo? Oo. Kung ganon, mamili ka. Mananatili si Edfred sa tabi mo habang lumalala ang mga senyales ng pagising mo o ibibigay mo siya sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Kapalit ng katahimikan mo. Jacinta, huwag mong lituin sa Ana. Hindi ko siya nililito, Edfred. Binibigyan ko siya ng pagpipilian. Gaya na hindi mo magawa dahil alam mo sa sarili mong ikaw mismo ang gumagawa ng bagay na ikakapahamak niya. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. Kaya huwag mo kong pangunahan. Tumigil ka na, Edfred. Kung talagang gusto mo siyang protektahan, at kung gusto mo talagang matahimik at maging mapayapa ang buhay mo, Ana, ibigay mo sa akin ang mana mo. Bigyan mo pa ako ng oras, Jacinta. Wala ka ng oras, Ana. Hanggat maaari, ngayon pa lang magdesisyon ka na. Masisira ang balanse? Mapapayapa ang buhay mo. Huwag mo siyang i-pressure, Jacinta. Marami pang paraan. Alam ko matagal kang pinagkatiwalaan ni Tita Alana sa lahat ng to, Aling Mila. Pero wala kang karapatang diktahan ako kung anong dapat kong gawin. Dahil unang-una, hindi mo naman talaga alam kung anong tunay na pinagdadaanan namin. Umalis ka na muna, Jacinta. Are, ang apdi ng batok ko. Nagpapatay sindi na ang gasera. Isa lang ang ibig sabihin yan. May mawawala at masisira ng hindi dapat. Mula noon at hanggang ngayon, Edfred, mas nagiging malinaw sa akin kung bakit kailangan kang itakwil ng pamilya. Tumakbo ako paluyos sa kanila, Miss Ligaya. Hindi ko alam kung ano pumasok sa isipan ko pero hindi ko na kasi matiis pakinggan na nagsisigawan sila. Pero hindi man lang ako tinutulungan na makapagdesisyon na maayos. Punta ako sa kwarto ko at doon ako nagkulong ng ilang oras. Ilang beses ko pang naramdaman yung sakit at hapdi sa batok ko, sa ulo at pati na rin sa paa ko. Nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin, nakita ko parang hindi na rin sumasabay ang anino ko sa totoong galaw ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko ng mga oras na yon, Miss Ligaya. At tuluyan na nga akong humagulgol sa iyak. Hindi ko matanggap na ganito na ang naging kapalaran ko. Pero alam kong hindi ko rin naman pwedeng sisihin ang mga magulang ko. Nagmahalan lang sila. At sa pagmamahalan na yon, ako naging bunga. Kahit papaano malaki pa rin ang pasalamat ko sa kanila na iniluwal nila ako sa mundo at binigyan ng pagkakataong makilala ang mga taong hindi ko inakalang bibigyan ako ng halaga sa buhay ko ngayon. Pagkalipas ng 5 oras, kumalma na rin ako. Nawala na yung pakiramdam na parang may pilit binubutas ang batok ko at iba pang pangangatawan. Bumalik na rin sa dati ang anino ko. Nakakasunod na yun sa akin at hindi na rin ako ganon nilalamig. Hingal na hingal akong napahiga sa kama dahil nag-iiyak na rin ako sa sakit. Doon lang din pumasok sa isipan ko ang sinabi ni Jacinta na kailangan kong pumili sa dalawa. Kapag binigay ko sa kanya si Edfred, malaki ang posibilidad na bumalik sa dati ang tahimik ang buhay ko.
Pero kung hindi pwedeng tuluyang masira ang balanse ng dalawang mundo. Pero ang tanong doon, hindi yung pag-aalay ko kay Edfred kay Jacinta, kundi kung ano ang tinutukoy na Jacinta na ginawa ni Edfred na siyang ikakapahamak ko. Nasa ganoong pag-iisip ako nang makarinig ako ng tunog na parang bibiyak. Hindi ko alam kung tunog ba yun ng pagmuya o buto. Pero pinalampos ko muna. Ang kaso hindi rin nagtagal yun dahil muli kong narinig ang ingay. Ngayon may naaamoy naman akong parang sinusunog na dahon at balahibo. Meron ding masangsang na amoy na nanggagaling sa labas ng bintana ng kwarto ko. Ano yung ingay na yun? Si Edfred yun eh. Ano nangyayari sa kanya? Kahit kailan ay hindi ka nakinig sa akin, Edfred. Talaga sa inyong magkakapatid. Ikaw ang hindi marunong makinig, ano? Sayang. Dati ikaw pa naman ang mas inaasahan ko. Teka, yung matanda kanina. Siya yun. Pero bakit ganyan ang itsura niya? Bakit parang ang lakas-lakas niya at ang aliwalas ng mukha? Malayong malayo sa gusgusin at nakakaawang matanda na nakita ko kanina. Hindi mo maintindihan, Apo Lucio. Dahil kailanman ay hindi mo naman kami totoong inisip. Yun ang dahilan kung bakit ka tinalikuran ni Alana. Pati na rin ang lahi nyo. Dahil lahat kayo, puro makasarili. Gusto nyo lang paniwalain na ligtas ang lahi natin sa isang mundo lang. Pero ang totoo, hindi naman. Dahil ang totoong kapahamakan ay nagmumula sa'yo. At siyang ka nga ulit ng gagaling na perspektibo. Sa parting tuluyang ka na rin umibig sa apo, ganun ba? Bakit hindi mo na lang siya ginaya na ginawa ang lahat para lang matigil ang nararamdaman niya para sa iyo? Pero ikaw, eto, kapit na kapit pa rin sa kanya. Tandaan mo, Edfred, kahit anong gawin mo ay hindi kayo pwede sa isa't isa ni Ana. Halimaw ka at siya, may halo pa rin siyang tao. Hindi yun ang punto ko, Apo Lucio. At mukhang hindi ko na rin kailangang ipaliwanag ang sarili ko dahil sarado ng utak mo. Talagang may gana ka pang magmalinis sa harapan ng apo ko, Edfred. Alam na ba niya na bago ka maging kakampi ng nanay niya ay minsan ka na rin naging kalaban niya? Ibig sabihin ba nun, minsan niya nang trinaydor si nanay? Hindi na rin mahalaga. Na para panatilihin ang balanse ng dalawang mundo, bilang dating kanang kamay kita, ay gagawin mo ang lahat. Huwag lang masira ang batas. Tumigil ka na! Ano nga ulit ang plano mong sinasabi sa akin doon? Gagawin mo ang lahat para makuha ang sanggol ni Alana para patayin. Yun ang tanging paraan mo. Pero anong ginawa mo? Trinaydor mo ako. Nagpadala ka sa kanya, pati na rin ang kasinungalingan na dala ng mundo ito. At ano? Pinatay niyo ako. Kaya ako tinalikuran ng lahi natin dahil nakita kong kung meron mang mas nilamon ng kasinungalingan, yun ang mundo na meron tayo. Kaya wag na wag mo kong sisisihin sa naging desisyon ko, Apo Lucio. Dahil kahit isa sa inyo, walang alam sa kung anong hirap ang pinagdaanan ko para pumili. Pero sa uli, sa kabila ng lahat ng pagkakamali ko, si Alana, tanging siya lang ang tumanggap at naghanap ng paraan para kahit papano ay maramdaman ko pa rin buhay na buhay ako. Narinig mo ang lahat na yung iha. Ay narinig mo kung paano tayo trinedor lahat ng tanging pinakakatiwalaan ng nanay mo. Ana? Edfred, bakit? Maraming salamat. At hindi mo na ako pinahirapang hanapin at paraping ka sa akin, iha. Tama nga si Jacinta. Madaling mabilog ang ulo mo. Madali kang paniwalain sa mga bagay na hindi ka pa naman sigurado kung totoo nga yun. At dahil doon,
Hindi ka marunong magdesisyon ng pansarili mo. Kaya alam ko, sa mga pagkakataong ito, iniisip mo nang dapat nang pakawalan mo na si Edfred. Hindi mo siya kailangan, Ana. Ang kailangan mo ay ang ibalik sa dati ang lahat. Umibig sa iyo si Edfred, kaya tuluyang nasira ang balanse ng dalawang mundo. At ang tanging paraan para matapos ito ay gumawa ng ritual para pabalikin si Edfred sa hukay niya. Huwag kang magsalita na para bang kontrolado mo ang lahat, Apoluso. Hindi kasing tuso niyo ang anak ni Alana. Alam kong alam niya ang gagawin niya. Hindi para magpabilog sa mga katulad niyo na wala namang ginawa, kundi ang magpanatili ng isang bagay na kayo lang naman ang nag-iilusyon. Sa mundong to, walang bagay ang permanente. Kaya wag na wag kayong magtaka kung bakit lahat ay nagbabago. Silensya! Ikaw ang hindi dapat magsalita, Edfred. Magdesisyon ka na, Iya. O kung gusto mong magkagulo ang buong baryong to, ay hindi ka kikilos dyan sa kinatatayuan mo. Hindi pa man ako nakakapagsalita ay nararamdaman ko na agad ang matulis na kuko sa ilalim ng leeg ko. Ramdam ko ang paghinga ni Jacinta sa pisngi ko ng mga panahong yon, Miss Ligaya. At sa puntong yon, gusto ko nang lumuhod, sumuko, umiyak sa Diyos at tapusin na ang lahat. Pero bago pa man bumuan ang kuko ni Jacinta ay parang hangin siyang nawala sa likod ko. Dinig na dinig ko ang pagkaskasa ng pangil na pati na rin ang bigat ng presensya ng dalawang nilalang sa loob ng kwarto ko nung gabing yun. Kasabay nito ang sigaw ni Tita Mila dahil sa nakita niya. Kasunod noon ay ang tunog na parang may lumilipad sa langit. Takot na takot ako, Miss Ligaya. Pero hindi pa ako pumipili. Kahit hindi mo pabanggitin ang pinili mo, Ana. Ramdam sa mundo namin kung ano ang desisyon mo. Kukuha ako ng banal na tubig. Ana, tumakbo ka na. Umalis ka na rito. Dalian mo! Kung inaakala mong makakatakas siya sa lahat ng tumila, nagkakamali ka. Walang kahit sinong napili na magdesisyon ang makakatakbo sa itinakdang responsibilidad niya! Yung journal. Nasaan na yung journal ni Nanay? Pumili ka na, Ana. Piliin mong manatiling balanse ang mundo namin. Huwag mo silang pakinggan, Ana. Akong bahala sa'yo. Nabangasan ni Jacinta si Edfred, kaya bumagsak ito sa kahoy. Pare-pareho naming narinig ang pag-igik ni Edfred bago siya sinampahan ni Jacinta at pilit na sinasakmal ang isa. Sa tanang buhay ko, hindi ko aakalaing makakita ako ng mga halimaw na sila rin mismo ang kumakanti sa sarili nila. Ang kailangan ko lang hanapin ay ang journal ni Nanay dahil naroon ang susi para panandali ang itigil ang kaguluhang ito. Hindi na nagtagal ay may inahagi sa akin si Tita Mila. Kasabay ng pagdarasal niya habang itinataas ang rosaryo, tinatapat kina Jacinta at Edfred na ngayon halos wasakin na ang balat ng isa't isa. Hinahanap ko ang isang ritual na nabasa ko dati sa journal ni Nanay at sinimulang sundin ang mga nakalagay doon gaya ng paglalagay ng guhit sa pwesto ni Jacinta at Edfred. Sabuyan sila ng tubig na galing sa pinagtuluan ng kandila at bumulong ng mga salitang Latin. Pareha silang umatungal at hindi na halos alam ang gagawin. Halata kay Tita Mila na natatakot pa rin siya pero tinatatagan pa rin niya ang kanyang loob. Tumigil na kayong dalawa! Iligtas mo ang sarili mo, Ana. Ibigay mo na ako sa kanila para matapos ng lahat. Hindi! Ayoko, Edfred! Kahit kailan ay hindi mangyayaring ibibigay kita sa kanila. Hindi ako makakapayag na mawawala ka sa akin! Ay, Diyos ko! Aswang! Mga kapitbahay may aswang! Paano mo patitigilin ang mga ito, Ana? Kumalma ho kayo, tita. Tatagan yung loob niyo. Samahan niyo ako rito. Kailangan nating hanapin ang ritual na pantamoy sa kanila. Wala nang oras, Ana. Sa mga panahong to, nabubuksan ang lagusan ng kabilang mundo. Maniwala ka sa akin, Edfred. Kumapit ka lang at matatapos din to. Halos halugugin ko na ang journal ni Nanay hanggang sa nahulog ang isang maliit na papel.
Nung binuklat ko yun ng isang papel na punong-puno ng mga dasal, mga simbolo ng mga letra na pwedeng iguhit alang-alang sa pagpili. Mabilis kong inutusan si Tita Mila na dalhin ang mga asing bawang at ilagay sa buong katawan niya. Magdala rin siya ng rosaryo tsaka siya bumaba para puntahan at asikusuhin sila Aling Marites, pati na rin ang buong baryo na naggambala. Saglit ako nagpaalam kay Edfred at kahit hinihingal, binilinan ko siyang lumaban. 30 minutos lang ay tinagal ng paunang ritual, kaya kailangan kong magawa ang ikalawa bago pa tuluyang makapasok ang mga aswang dito sa baryo. Tita Mila, pumasok kayong lahat sa chapel sa labasan ng baryo. Dalian nyo! Ay, ano bang nangyayari, Ana? Bakit may mga halimaw na rito sa baryo natin? Mahabang kwento, Marites. Sumama na lang kayo sa akin. Ay, Diyos ko! Ayoko pang mamatay! Tonta! Huwag kang maarte. Hindi ka pa mamamatay kung sumunod ka na agad. Ikaw, Iha, saan ka pupunta? Sa pinagmulan po nitong lahat. Mabilis kong tinakbo ang daan papunta sa bukid namin kung saan nakatirik ang luma naming bahay. Nang makita ang sirasirang kubo, hindi ko na halos malaman kung ano ang una kong gagawin. Pero hinanap ko ang mga kakailanganin ko gaya ng banal na punyal, yung mga ginamit dati ni nanay para makatawid siya sa mundo ng mga tao. Pati na rin ang mutya ng lupa at ang maliit na batong palaging nakatali sa pulso niya na sabi niya hindi dapat mawala sa dugo na may-ari. Nanginginig ang kamay ko habang hinuhukay ko ang ilalim ng sahig sa mismong lugar na itinuro niya sa journal. Doon ko unang naamoy yung hindi maipaliwanag. Hindi siya amoy patay, hindi rin amoy hayop. Para siyang lupa na nabasa ng ulan pero may halong bakal. Para bang may sugat ang mismong lupa. Habang hawak-hawak ko ang punyal, biglang sumikip ang dibdib ko. Hindi sa takot kundi parang may kumikilala sa akin. Parang may bumubulong na matagal na akong hinihintay. Doon ko naintindihan na hindi lang pala ako naghahanda para ipagtanggol ang aking sarili. Hinahanda ako ng lahat nang iniwan ni nanay para sa akin ang araw na ito. At sa unang pagkakataon, mas naintindihan ko na kung bakit ako ang sinasabi nilang itinakdang tuluyang makasira ng batas na meron sila. Yun ay dahil basta-basta ang mga desisyong nagagawa ko. At kahit anong pilit nilang bilugin ang ulo ko para mapasunod nila ako sa gusto nila, yun ay dahil alam ko marami pang paraan para maging maayos ang lahat. Muli ako nagdasal, Miss Ligaya, at hindi man to maintindihan ng ibang tao. Pero ito ang natatanging laban na kahit ako lang nakakaalam kung gaano ko pinadugo ang utak ko para lang matapos na ang lahat. Alam ko meron pa rin totoong nakakaalam ng laban. Yun ay si Nanay. Hindi pa rin ako makapaniwalang tapos na. At napagtagumpayan mong gawin ang dapat mong gawin, Ana. Hindi rin ho ako makapaniwala, tita. Mula nung ipinakilala mo sa akin si Edfred, namamanahin ko galing kay nanay. Akala ko hindi ko malalampasan lahat ng dapat kong pagdaanan. At sa totoo lang, naramdaman kong dahil doon, mas tumatag ako. Sana kung nasaan man si Alana ngayon ay maging masaya na siya. Hindi na niya kailangang isipin kung talagang siya ang nakasira ng balanse ng mundong kinamulatan niya at pinili niya. Dahil sino bang baga-akalang una pa lang pala ay nararapat ng mawasak yon para matuto ang mga nilalang na namamahala sa mundong yon. Na minsan, hindi masamang sumugal sa mga bagay na bago para sa kanila. Kasi kung titingnan, kahit nagkaasawa naman ng tao si Alana, ay hindi pa ako kailanman nakakita ng gumagambala sa bari na to. Noon lang nung gabing yon, na mabuti na lang at saglit lang nangyari. Ang mahalaga, tapos na. Tapos na ba kayo? Uwi na tayo. Oo, pero tingin ko may dapat pa kayong pag-usapan ni Ana, Edfred. Maiwan ko muna kayong dalawa. Sunod na lang kayo pag tapos na kayong mag-usap. Ano bang dapat na pag-usapan? Kamusta ka? Masaya ka na ba ngayon? Oo. Kahit kailan. Hindi ko naranasang makahinga ng ganito kaluwag, Ana. Kaya salamat. Dati, kahit ako, ang tanging alam ko lang para hindi masira ng tuluyan ng balanse at para matahimik ang buhay mo ay yung ibalik mo sa kung saan ako nararapat, Ana. Kaya alam mo, naisip ko, hindi naman talaga ikaw ang isa sa mga bumuwag ng lahi, kundi pati na rin ako. Kasi pagkatapos ng lahat,
Doon ko lang mas nakilala ang sarili ko. At doon ko lang din naramdamang mas matuwa na kaya ko palang magdesisyon ng matino. Ngayon ba? Dahil tapos na yung mga problema natin, tingin mo pwede na tayo? Yun bang walang iniisip na balanse? Lahi, kadugo, kamatayan, o kung ano pa man. Sa kabila ng ilang beses na pagpili mo sa akin, bakit naman hindi? Kasi kung ako lang, ilang beses man nila akong gipitin, Ana. Isa lang ang isasagot ko. Gusto ko sa piling mo. Hindi na ako nagsalita, Miss Ligaya. Hinila ko na lang siya para halikan. Doon ko'y binuhos lahat ng kinimkim kong nararamdaman para sa kanya ng mga panahong inakala naming bawal kami para sa isa't isa habang buhay. Pero salamat sa Diyos kasi wala na akong ibang gustong makasama kundi siya lang. At dito na po nagtatapos ang sulat ko, Miss Ligaya. Hanggang ngayon po'y inaalala ko yung paraan ng pagkukwento ng kaibigan ko na si Ana tungkol sa pinagdaanan niya sa buhay. Hindi ko maiwasang hindi humanga sa kanya. Ang tapang niyang babae. At yung mga desisyon niya siguro para sa iba, hindi sila magiging paboral at baka sa pananaw nila. Pagiging makasarili lang ang pinaglaban sa sarili pati na rin ang mga bagay na minsan mo lang mararanasan. Ngayon, mag-asawa na po sila Edfred at may anak na rin, isang babae. Yung isang beses niyang paggamit ng ritual para sagapin si Edfred at ibalik sa dati ang mundo ni na Apolucio ay hindi niya na ginamit ulit. Kaya Ana, kung maririnig mo tong kwento mo ring ito sa channel na to, sana masaya kang naisabuhay na magagaling na staff ng production ng Aswang Confessions ang kwento mo. Ayun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pakikinig, Miss Ligaya. Ibang klase na talaga ang mga sulat na natatanggap natin ngayon, no? Napapadalas na yung mga kwento nating tinatalakay ang me and you against the world at grabe. Nakakahanga lang na may mga tao pala talagang kayang hamakin ng lahat para sa minamahal nila. Dati ang hirap maniwala na may isang taong kayang ipaglaban yung minamahal nila. Kahit patayan pa, diba? Pero our letter sender's friend, which is Ana, yung subject ng letter natin ngayon, pinatunayan niyang totoo ang quote and unquote, pagmahal mo, ipaglaban mo. Wala na ko ibang masabi kundi nakakatuwa lang. At sana mas maging matatag pa ang samahan nila ni Edfred kasi subok na sila ng mundo. At kung meron mang dumating ulit sa kanila, kaya nilang lampasan yon. Nagustuhan niyo ba ang kwento ng mag-asawang Ana at Edfred? I-comment nyo na yan sa ating comment section at babasahin ko. Muli maraming salamat sa pakikinig dito lang sa Aswang Confessions.